Habang hawak ni Lu Sheng ang ikatlong regalo, mabilis niyang napagtanto na ito ay higit pa sa isang simpleng tanda ng pasasalamat mula sa pamilya. Sa harapan niya, iniharap ni Ziyangshen ang isang magandang inukit na gintong card, na agad na nagpaisip sa kanya kung anong uri ng espesyal na gamit ang taglay nito. Nang maingat niyang suriin ang card, nakita niya ang prestihiyosong Star Spirit Flower Family Crest sa harap at ilang iba't ibang Star Sector emblems na nakadetalye sa likod. Nakita ang kanyang pagkamausisa, ipinaliwanag ni Ziyangshen na ito ay ang pinaka-prestihiyosong premium emblem card na inilabas ng Star Spirit Flower Chamber of Commerce. Idinagdag niya na ang paghawak lamang sa card na ito ay nagbibigay sa kanya ng walang cap-rs na top-tier privileges sa buong Heavenly Serpent Galaxy. Partikular, ang card ay nagbibigay sa kanya ng napakalaking credit limit na 10 bilyong Golden Serpent Coins upang tumubos ng mahalagang resources sa anumang branch o allied chamber, isang limit na automatikong nagre-refresh bawat 10 cosmic years. Nang marinig ito, mabilis na napagtanto ni Lu Sheng na ito ay isang Supreme VIP card na kumakatawan sa napakalawak na abot at kapangyarihan ng teritoryo ng Star Spirit Flower Family. Lubha siyang na-impress na malaman na ang kanilang business operations ay sumasaklaw sa mahigit 1,000 star sectors, na nagpapatunay kung gaano kalakas ang kanyang mga bagong sponsor. Medyo nasisiyahan sa card, tinanong ni Lu Sheng kung ano ang aktwal na mabibili ng 10 bilyong Golden Serpent Coins sa totoong halaga. Sumagot si Ziyangshen sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang kabuuang market value ng Premium Tier 3 Star Course na ibinigay niya sa kanya ay nasa 10 bilyong Golden Serpent Coins. Nang marinig ang paghahambing na ito, halos nanlaki ang mga mata ni Lu Sheng habang napagtanto niyang ang 10 bilyong coins ay halos wala kumpara sa trilyong coins na pag-aari ng mga Ultimate Tycoon ng San Sinukob. Kinakalkula niya na habang ang credit limit na ito ay kalaunang magiging malaking kayamanan sa paglipas ng panahon, ang proseso ay napakabagal pa rin upang masiyahan ang kanyang napakalaking gana sa mabilis na paglaki. Halos sinampal niya ang kanyang noo. Napagtantong wala siyang luho ng oras upang umupo at maghintay ng isang dekada para mag-refresh ang credit limit. Kasabay nito, napansin ni Ziyangshen na si Lu Sheng ay tila hindi na-impress sa 10 bilyong credit limit, na mabilis na nagpabalisa sa kanya upang ipaliwanag ang tunay na kahalagahan nito. Magalang siyang yumuko at ipinaliwanag na tanging level 5 elders o elite protectors sa kanilang pamilya ang nakakakuha ng card na ito, na nagudyok kay Lu Sheng na magtanong kung anong antas ang hawak ng makapangyarihang Wutian. Kinakabahan niyang inihayag na kahit ang malakas na Wutian ay level 3 protector lamang, na nagpapakita ng hindi kapani-pani walang mataas na katayuan ng card na kanyang ibinigay. Bago pa man siya makapagsabi pa, basta na lamang siyang pinutol ni Lu Sheng, sinabing alam na niyang sinusubukan siyang i-recruit at hayagang tinanggap ang kanyang alok na maging protector ng kanilang pamilya. Nalubos siyang nagulat. Ang biglaang desisyong ito ay isang panaginip na natupad para kay Ziyangshen, na dati ay nagsumikap na hilingin kay Haiji daw na magbigay ng magandang salita upang matulungan siyang makuha ito. Kahit na ang patuloy na pagtanggap ni Lu Sheng sa kanyang mga regalo ay isang magandang senyales, siya ay labis na nababalisa hanggang sa wakas ay ginawa niyang opisyal ang kanilang partnership ngayon lamang. Gayunpaman, agad na nagtakda si Lu Sheng ng malinaw na mga hangganan. Binalaan siya na agad niyang tatanggihan ang anumang mga kahilingan na masyadong malupit o hindi makatwiran. Mabilis na yumuko ng malalim si Ziyangshen at nangako sa kanya na hindi nila siya kailanman aabalahin ng hindi patas na mga kahilingan o makagambala sa kanyang training schedule sa anumang paraan. Kasabay nito, lihim niyang nabanggit sa kanyang sarili na ang kanyang pamilya ay nagmamalasakit lamang sa pag-secure ng isang matatag na koneksyon sa walang limitasyong potensyal ni Lu Sheng sa hinaharap. Agad na pumayag si Lu Sheng, pribadong ipinagdiriwang ang katotohanan na ang paghahanap ng gayong mayamang backer ay madaling malulutas ang kanyang patuloy na pangangailangan para sa mamahaling cultivation resources. Ngayong ang kanilang Grand Alliance ay opisyal ng natatakan, ang tensyonado at bal-isang kapaligiran sa wakas ay nawala mula sa command deck ng battleship. Sa panunood ng buong eksenang ito, ang isang natulalang aong Turing ay napuspos ng puro inggit sa kamanghamanghang partnership na nabuo. Kahit na ang pamilya ni Turing ay itinuturing na isang highly prestigious top-tier powerhouse sa kalawakan, sila ay parang cosmic dust kumpara sa napakalaking sukat at yaman ng Star Spirit Flower Chamber of Commerce. Gayunpaman, ang ganap na galactic giant na ito ay yumuko upang ibigay ang kanyang pinakamataas na antas ng suporta sa isang batang nagdadalaga na hindi pa umaabot sa level 13. Gayunpaman, napagtanto ni Turing na ang gayong mapagbigay na alok ay may ganap na katwiran dahil sa walang cap-rs na talento ni Lu Sheng.
Ibig sabihin ang pamilya ay talagang nakakakuha ng napakalaking pakinabang sa deal na ito. Dahil kaya na ni Lu Sheng na durugin ang malalakas na level 13 fighters at makamaster ng extreme position law habang nasa level 12 pa lamang, ang kanyang potensyal sa hinaharap ay tunay na walang limitasyon. Dahil dito, napagtanto ni Turing na kung makakapag-aral siya kasama ni Lu Sheng sa Elite Academy at mapanatili ang isang malapit at palakaibigang relasyon sa kanya, ito ay magdadala ng napakalaking political at financial benefit sa kanyang sarili at sa kanyang buong angkan sa hinaharap. Habang minsan ay may lihim siyang ambisyon na magsanay ng mabuti at kalaunan ay malampasan si Lu Sheng, ngayon ay lubos na niyang iniwan ang hanggal na pagmamataas na yun at perpektong masaya na sundan siya na parang isang tapat at suportadong kaibigan. Ganap na walang kamalayan sa nakakatawang panloob na iniisip ni Turing, tinanggap ni Lu Sheng ang huling mga regalo at dinala sa isang makinis, top-grade personal spaceship na tinatawag na Meteor upang lumipat ng flights. Habang pumasok siya sa bagong sasakyan, lubhang na-impress si Lu Sheng sa marangyang high-tech interior, mabilis na napagtantong ang kanilang nakaraang barko ay halos basura kumpara dito. Namangha siya sa hindi kapani-paniwalang pagsulong ng interstellar civilization na ito, pansin na ang technological gap sa pagitan ng barkong ito at ng kanyang planeta ay mas malawak kaysa sa agwat sa pagitan ng isang modernong lungsod at isang primitive na tribu, nang walang sinabing salita sa sinuman sa mga pasahero o tripulante. Basta na lamang naglakad si Lu Sheng at nagtungo ng diretso sa kanyang personal quarters upang magpahinga. Ang kanyang tahimik na pag-alis ay agad na ikinagalit ni Masha, na malakas na nagreklamo na siya ay masyadong mayabang dahil hindi man lang nag-abalang magpaalam. Gayunpaman, mahinahong nagsalita si Babu Luo at itinuro na ang gayong napakalaking pagmamataas ay natural lamang para sa isang god-tier genius ng kanyang kalibre. Pagkatapos ay inasar ni Babu Luo si Masha. Pinaalalahanan siya na siya ay karaniwang kasing yabang din at hindi man lang titingin sa sinumang lalaking mas mahina kaysa sa kanya. Idinagdag niya na sa maladyos na antas ng kapangyarihan tulad kay Lu Sheng, ang binata ay tunay na walang tunay na dahilan o pangangailangan na makipag-socialize sa kanila. Nang marinig ito, nagnguso si Masha at nagrereklamo pa rin na sila ay mga kasama sa paglalakbay at dapat siyang magpakita ng kahit man lamang pangunahing asal. Mahigpit na pinagsabihan siya ni Babu Luo. Pinaalalahanan na sila ay nakikisakay lamang sa isang luxury ship na inihanda ng eksklusibo para kay Lu Sheng, na sa wakas ay nagpatahimik sa nagrereklamong si Masha. Upang mabilis na mailihis ang leksyon, tuso na binago ni Masha ang paksa at binanggit ang isang maalamat na once-in-a-century martial arts genius na kumakalat na lumitaw mula sa Eye of the Storm. Idinagdag niya na ang hindi kapani-paniwalang henyong ito ay di umano'y nagtataglay ng isang bihirang half-step sovereign class bloodline at personal na ipinatawag ng Heavenly Serpent Lord upang sumali sa paparating na selection. Sa paglingon pabalik sa saradong pinto ni Lu Sheng, nangatwiran siya sa kanyang sarili na kahit ang kanyang makapangyarihang extreme position law ay tiyak na hindi kayang makipagsabayan sa isang maalamat na sovereign level bloodline. Masaya niyang inisip ang eksena ng pagdurusa ni Lu Sheng ng isang nakakahiyang pagkatalo kapag hindi maiwasang magsagupa ang dalawang henyong ito. Gayunpaman, ang kanyang mapaglarong tsismis ay lubusang nag-backfire nang ang isang takot na si Babu Luo ay biglang sumigaw sa ganap na pagkabigla. Hinihiling na malaman kung sinabi ba talaga niya ang mga salitang sovereign class bloodline.